So, ngayon magpuprune tayo ng kakao. So, makita nyo itong kakao tree natin, nagsa-start na siya mamunga. Pero kasi, since nung huli ating uwi, marami na siyang tinatawag dito water sprouts. Itong mga green. So, ito yung mga tatanggalin natin kasi ito yung mga nagko-compete doon sa nutrients doon sa fruits natin. Tsaka, ayaw natin na magpo-form siya ng mga branches kasi ayaw din natin na maging sobrang taas ng kakao natin. Pag sobrang taas yung kakao, mahirap siyang harvestan. Tsaka, kaya natin to tinatanggal din para yung kakao tree natin makapasok yung hangin tsaka sunlight dito sa loob. Ang tawag dito ay open canopy. Pag may open canopy tayo, mas mababa yung incidence na bahayan siya ng insekto kasi naaarawan siya at nahanginan. So kumbaga hindi siya nakukulog. Saka mas malinis tignan yung puno natin, although ito medyo may mga damage siya. So yan. Yun. So gitong itsura ng cacao tree pag natanggal natin yung mga water sprouts. So nakita mo yung mga puno, although may mga branches pa dito na kailangan natin linisan. So yun yung purpose nung pagpuprune natin. Ayaw din natin na sobrang taas yung puno natin kasi mahirap siyang i-harvest pag sobrang taas. So mini-maintain lang natin yung ganito kahaba, kataas na puno dito. So ito naman, kita nyo, sobrang crowded tignan ng puno natin. Binawasan natin yung taas niya kasi sobrang taas na nito dati. Binawasan natin. So ito, marami na ulit water sprouts. So ito yung mga ipoprune natin ngayon. So makita nyo, medyo lumilinis na yung puno natin, na e-expose na yung branch niya. Pag hindi kasi napuprune katulad ito, pinapamahayan ng mga insekto katulad ng mga anay, ng mga langgam, so nadadamage yung puno natin. So part siya ng pag-maintain ng cacao tree. Kita nyo, na-expose na din yung ano niya, bunga. Dito sa Isabela, hindi kami cover ng prutas, ng plastic kasi wala pong cacao pod borers dito sa Isabela. Yun yung pong advantage doon. So wala kaming waste na plastic tuwing harvest season. So tatanggalin din natin yung ito. Kasi ayaw natin na sobrang taas ng puno natin. So para doon sa mga mas matitigas na branch, ginagamitan natin ng handsaw. Hindi na kaya ng pruning shears yan. So gawin natin, gamitin ng handsaw. Tanggalin natin itong mataas na sanga. Ayun, so ito yung farm maintenance na ginagawa natin bukod sa syempre pagpa-fertilize at yung pag-harvest ng mga puno natin. Ayun. Right, so ito yung dalawang tools na ginagamit natin dito sa pagpuprune at pag-maintain ng kakao. So meron kang pruning shears, meron kang handsaw. So itong puno na prune na natin dati, natanggal natin yung mahabang branch dito. Kaso nga lang, may mga branches na medyo nag-criss-cross. Ito yung mga tatanggalin natin kasi gusto natin na
clear yung loob ng puno natin. So madalas ang tinitira lang namin yung mga tumutubo palabas na branches. So gusto natin clear ito dito. So nakita nyo may bunga siya. Yan. So at least ma-expose ito sa sunlight, tsaka hindi masyado i-infest ng mga insekto. So yan. So ito yung matitanggal natin yung mga ganitong branch. Ang tawag dito ay formative pruning. So gusto natin maintain yung form ng cacao tree natin para madali siya i-manage, madali i-harvest at madali linisan. Yan. Ayun, dead, ano na, wala nang dahon. So ito, yung mga ganito, patay na to, tatanggalin na rin natin. So kita nyo, hindi ganun kataas yung cacao tree natin. Hindi natin kailangan na umakyat ng puno para mag-harvest. Nito lang siya sa baba. So yun yung purpose kung bakit tayo formative pruning. Yeah. So hindi niya talaga kailangan ng maraming dahon, no? Oo, sakto lang kasi mas gusto natin yung nutrients na pupunta doon sa mga bunga natin. So yun, sakto lang naman. Anyway, kaya naman niya mag photosynthesis ng hindi ganun karaming dahon. So minsan target natin sa pruning yung mga pataas, yung tubo, kasi ito yung mga nagpapatangkad sa puno. So pag yan tinabuan ng bunga, mahirap i-harvest yan, hindi umabot. So yan yung mga binabawas natin. Gusto natin yung puno natin palateral yung tubo ng branches niya para madali i-harvest. So yun, as much as possible, yun yung mga tinatanggal natin. So dito may sobrang haba. Ayun, sa taas. So, since di ko na siya abot, dito ko na siya puputulin. Putulin ko na lang tong buong branch na to. Anyway, hindi pa naman nagpo-form yung mga flowers dyan. Hindi pa ito tutubuan ng bunga. So, putulin na lang natin. Yan. So, huwag kayong manghinayang natanggalin itong mga gaitong branch kasi hindi pa naman titubuan. Tsaka ang gusto natin, yung forma ng puno natin mas manageable. Right? Alright. Okay. On the question as to what height of the cacao we start pruning, so in our farm what we do is this is around 3-4-year-old cacao. So it starts to form this one. It's called the jorquet. And what we do is we don't really want this to be very tall. So you have here, it's already starting to fruit. So for this one, what we do is formative pruning. So what we remove here from this tree is this is called water sprouts. So we remove this one because this water sprouts are competing with the nutrients for the developing fruit, and we don't want this to form into a full-blown branch for this cacao tree to be very tall. So we want this to maintain this height so it's easier to harvest. So we just remove the water sprouts for this one. So yeah, you have here less than 2-meter cacao tree. So we want to maintain this kind of height for us to be able to have easier harvesting for this tree.